ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never in my whole life, Mr. President. Naubos na yung ngipin, naubos na yung gums sa kagamit ng droga. Ayusin ng tatay. Tuluyan na ngang nawala ang kredibilidad at dating tikas ng Senado. Noong panahon ni Cablas Ople, Turing Tolentino, Fobito Salonga, Edo Angara, Rene Sagisag, Marcelo Fernan, Frank Drilon, Joker Arroyo, at iba pang mga edukado at matatalinong senador ay mataas ang paggalang ng publiko sa ating Senado. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba ng paniniwala, hindi sila nagpabaya na masalaula ang Senado bilang isang institusyon. Nakakalungkot lang na binababoy na ito ng mga kasalukuyang senador, na kundi mga ex-convict ay puro mga walang laman ang utak. Magmula nung pinasok ito ng mga ex-convict na gaya ni na Robin Padilla at Jinggoy Estrada, Ako po'y nakulong. Ako po'y nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. at mga payaso at tatanga-tanga na gaya ni Bato de la Rosa at Bongo ay nabalahura na ang institusyon ng Senado. Napatunayan natin ito sa ginawang pagdinig ng Senate Subcommittee on Extrajudicial Killings na pinamumunuan ni Coco Pimentel. Di kaya nahihiya si Coco Pimentel sa kanyang ama na isa ring matapang at magaling na senador dahil pinagmukha siyang inutil sa kanyang sariling hearing. Sa buong kasaysayan ng ating lehislatura ay ngayon lang tayo naka-witness ng isang pagdinig na nagmumura ang resource person at parang nahihiya pa ang chairman na siya ay sawayin. Tutang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. May lang din nangyari sa Senado na ang isang resource person, ang uugod-ugod at demonyong ex-president Rodrigo Duterte ay harap-harapang ipinangangalandakan at ipinagmamalaki ang kanyang mga ginawang pagpatay sa libo-libong tao at tila naman normal lamang ito para sa mga senador. Puro, commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Lalong lumutang tuloy ang pagiging mangmang at weakling ng ating mga nakaupong senador. Hindi ba nila alam na ang kanilang pangunahing tungkulin bilang lingkod bayan ay itaguyod ang hustisya at ipagtanggol ang batas? Hindi ba nila alam na ang pagpatay at ang pag-utos na pumatay ng libo-libong tao ay isang karumal-dumal na krimen? You know, I say I shoot them dead. I prefer to shoot them in the arm or in the head. Umamin na nga si Digong sa mga pagpatay at inako na niya ang responsibilidad. Ang sinabi ko, ganito. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Patayin si Kuy. Patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Bakit hindi pa siya pinusasan? Hanggang ngayon ba ay napuputol pa sila ng mga pasikilap ni Digong?